Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms natin, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ngayong ikalimang linggo ng muling pagkabuhay o ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy ang pagninilay natin sa ating mga biyaya na tinatanggap mula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon nga ang ikalimang linggo, usually ang pinaka-focus ng mga pagninilay ay yung tinatawag nating the promise of the Holy Spirit. Yung pagsusugo ng banal na Espiritu. The promise, ang pangako. No? When we talk about promises, ano ba yung huling-huli ninyong naalala na pinangako o isinumpaan ninyo? Sa mga kasama natin pong kawani dito ng NCMH, mula sa nursing service at sa quality management office, Sige nga, anong huling naaalala ninyo na pinangako ninyo? Meron ba? Wala. Kaninang umaga lang nangako tayong lahat Di ba nanumpa tayong lahat dahil may flag ceremony, nanumpa tayo sa watawat ng Pilipinas, di ba? At nanumpa rin tayo sa isang bagong Pilipinas. Ano pa? Di ba? Kaninang umaga, nag-attend ba kayo ng flag ceremony? Baka mamaya hindi ka nag-attend, So, di ba? Sa pang-araw-araw nagagawa natin ang mga pangako. At sa mga simple at payak na mga pagbitiw ng mga pangako o pagbitaw sa mga mahal natin sa buhay o sa inyong mga anak, ano yung huli ninyong ipinangako sa anak ninyo? Nak, sige, pupunta tayo sa SM mamaya, Ano yung huli ninyong pinangako? O sa mga magulang ninyo, sa nanay at tatay ninyo, sa mga wala pang mga anak dito, ano yung huli mong pinangako? Promise. Sa inyong mga magsing-irog o sa mga asawa ninyo, ano yung huli ninyo ipinangako? Promise hindi na mauulit. Ako, nung nahuli ka, na may kachat na iba. Okay? Sa mga mag-asawa, hindi ba babalik-balikan natin yung mga pangako na binitiwan ninyo sa harap ng altar? Nung kayo ay nangako na magsasama panghabang buhay, for richer or for poorer, in sickness and in health, di ba? Till death do us part. Madami tayong mga pangakong binibitiwan, di ba? Kahit sa ating mga oath of office, sa mga pangako natin sa mga magulang o sa mga anak ninyo, di ba? Pang-araw-araw, meron tayong nabibitiwang pangako at sinusubukan natin, di ba? Sa abot ng makakaya na gawin itong mga pangakong ito. Nais kong tignan yung mekanismo ng nangangako na isang tao. Diba? Usually naman yan sa dalawang partido, diba? Yung tao na nangangako at yung tumatanggap ng pangako mo. Sa taong nangangako, syempre, it's either ito na yung last resort mo o ito yung gusto mong gawin para doon sa tao. Tama? Kaya nga sinasabi mo, promise, Pangako, gagawin ko ito para sa iyo. Diba? Syempre, ikaw, full of hopes, Kasi gusto mong gawin ito para sa Kanya. Dahil ito yung nakikita mo na makapagpapasaya o makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa taong mahal mo. At sa kabilang partido naman, on the other end, di ba, sa taong tumatanggap ng pangako, ano bang nangyayari sa kalooban nun? Siyempre, punong-puno rin yun ng pag-asa, bukod sa kilig na kilig, dahil pinangakuan mo, ay punong-puno siya ng pag-asa na, ay oo, magbabago nga ang taong ito. Ay oo, seryoso nga siya sa kanyang mga sinasabing pangako. Lalo na pag nakikita ng tao na yon na yung mga pagkilos mo at yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw mo, ay napapatungkol dun sa pagtupad ng pangako. And when promises are fulfilled, minsan hindi natin namamalayan, okay, tinupad mo yung pangako mo di ba? Pero minsan hindi natin namamalayan, far-reaching yung effects ng pagtupad ng pangako. Hindi mo namamalayan na ito yung naging sanhi ng isang magandang pagsasamahan, ng isang maayos na pagtatrabaho, ng isang maayos na pagkatao. At yan yung nais kong tingnan natin ng pinangako ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad
ang pagsusugod ng banal na Espiritu. Sapagkat sa ating banal na kasulatan ay punong-puno rin ng pangako. In the Old Testament, through the prophets, yung pangako ng pagpapadala ng tagapagligtas sa Israel, yun ang isang buong diskusyon sa Old Testament. No? Ano ba yung pangako ng Diyos? Ano ba yung gagawin niya sa mga Israelita? Paano niya ba ililigtas ang mga taong ito? Ang kanyang piniling bayan. And fast forward sa New Testament, we had that fulfillment of promise sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No? Naging tapat ang ating Ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. So promised fulfilled sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Pero ngayon ang ating Panginoon, nalalapit na ang kanyang pag-akyat sa langit o yung ascension kung tawagin natin, ay pinapangako naman niya ang banal na Espiritu para sa mga tagasunod niya. Sa tingin ninyo, paano ito tinutupad ng ating Panginoon? Maririnig natin sa unang pagbasa, ang mga kaganapan sa mga unang Kristiyanong komunidad. No? Bagamat wala ng ating Panginoong Jesus, ang mga apostol na pinaghabilinan niya ng simbahan ay patuloy na nakagagawa ng mga kababalaghang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Di ba? At iyon ay dulot ng banal na Espiritu na ipinadala ng ating Panginoon para sa kanila na nagpapatuloy sa simbahan hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng mga sakramento, lalong-lalo na ang banal na Eucharistia, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tapat siya sa kanyang pangako ng pagpapaalala sa atin at pagpapakilala sa atin ng banal na Espiritu na kumikilos sa ating simbahan. Siya na nagpapabanal sa mga miyembro at sa buong simbahan. Ang banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa atin para tayo ay gabayan sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung ang ating Panginoong Yesus ay naging patuloy na tapat sa kanyang pag-fulfill, pagtupad ng kanyang mga pangako sa atin bilang simbahan, yun din yung ihilingin sana nating grasya mula sa kanya. Sapagkat, sabi ko nga, we'll never know how far-reaching the effects of fulfilling a promise could be. Hindi mo mamamalayan, na bukod sa naging masaya, yung pagpapatupad mo ng pangako sa mga magulang mo, sa mahal mo, sa buhay, para sa iyo din, nababago ka nito. Unti-unti ka nitong pinalalago, hindi lamang sa iyong buhay, kung hindi sa buhay pananampalataya. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon, na kung papaanong siya ay naging tapat, magpahanggang ngayon sa atin, subukan din natin sa abot ng makakaya na tupdin, ma-fulfill yung mga pangakong binibitiwan natin. At kagaya ng sinabi ko, hindi natin mamamalayan, may mga milagro nang nangyayari dahil sa ating pagtupad sa mga pangako.